Game 2 pa to mga idol ng serye na ito at ipapakita lang natin dito yung impressive na ginawa ng Wolves para depensahan si KD, and actually may nakita rin akong mali sa ginagawa ng Suns eh. Makikita nyo na ganito, ayaw ko sabihin takot si KD pero panigurado this game ay recognize niya talaga ang presensya ni Rudy Gobert. At kahit off the dribble kaya niyang iwanan tong si Towns, pinili niya pa rin mag-pull up sa kadahilan ng si Gobert ay andyan at ready siyang salubungin kung ipapasok niya pa yan sa loob. Though itong mga type of shots sa ito ay kaya rin namang i-hit ni KD, pero better na yan kaysa sa nakaka-layup siya. Nasabayan mo naman din eh. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Again, makikita nyo rito mga idol na aatake si KD ulit kontra kay Towns. Alam nyo, pag wala si Gobert dito, feel ko talaga lilay up si Durant pero wala. One of the best rim protecting big man pa rin po itong si Gobert and si KD, hindi na lang din talaga pinipilit at nafo-force sa ganitong mga mid-range pull-up. Again, kayang-kaya ipasok ni KD yan, pero you got to credit din syempre yung depensa ng Mini. Ano ang manonotice nyo rito mga idol? Si Naz Reid ay napakataas ng pick-up kay Durant. Now, this could be bad defense pero pwede rin namang good defense. Bad defense mga idol kasi nga big din itong si Reid. Malamang maiiwan siya dyan kung ganyan kataas niya pinipick up si Durant. Pero pwede rin namang good defense to kasi siguro kumpiyansa ang Wolves na makakasabay si Reid kay Durant. And at least, mas mapipressure din po si KD on the ball. Tsaka syempre, may Gobert nga po na laging sasalo kay Reid kahit na maiwan pa siya. Wala pa nga Gobert dito sa atake niya eh. Si Alexander Walker pa nga lang tong sasalubong sa kanya pero nape-pressure na rin si KD. And kahit malampasan niya tong dalawang to, si Gobert pa rin talaga yung sasalubong sa kanya doon sa dulo. Ang hirap talagang lampasan nitong Wolves defense mga idol, naagaw nila yung pasa. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Kung kanina inaabangan siya ni Gobert mga idol, ngayon siya ang on the ball dito sa kanya. Again, supposedly lugi talaga yung big man dito kay KD at naniniwala ako na kaya niyang iskoran ang kahit sino talaga, lalo na kung nasa zone siya. Napilit ni Gobert na mag side to side si KD rito at kahit na medyo naiwan pa rin talaga siya, sa loob naman na din tong dalawang to at mahaba talaga si Gobert mga idol, 7 feet and 9 inches yung wingspan niya. Na-contest niya pa rin to ng maayos. Dito rin sinubukan niyang i-beat si Gobert off the dribble at tinaasan pa nga niya yung layup para hindi matapal, pero sobra naman dahil din yan sa presensya ni Stifle Tower. Pinapa-ISO na nga rin ng Phoenix tong si KD mga idol, pero ang katapatan naman niya ngayon ay si Jaden McDaniels. No, they got KD but we got Jaden McDaniels. Na probably mapapasama nga sa isa sa mga all-defensive teams ng liga ngayong taon. Ang haba rin ito, kayang-kaya talaga tapatan si KD at na-contest talaga to ng maganda. Pero ito talaga mga idol, tila nakulong si Durant sa ganitong mga mid-range attempts kasi si Gobert nga ay andyan at inaabangan siya sa loob. I believe na kung wala si Gobert dito, mas aatake si Durant. At pasok pa rin naman to sa mga klase ng tira na ina-attempt talaga ni KD, although nagiging predictable nga siya in a way na puro siya jumpers. Kaya nasasabayan din to ng maayos ng defender niya. And ito pa, kung ikaw po ay isang Phoenix Suns fan, hindi mo gugustuhin to. Tignan nyo lang kung nasaan si Durant. Sa buong possession na ito, andito lang siya sa corner at nakatayo. Nagaantay na mapapasahan siya. Si KD dito mga idol na one of the best scorers in NBA history. Para nga sa akin ay siya ang best scorer ng liga eh. Hindi man sa stats pero sa skills ba. Walang kahinaan si KD sa kahit anong parte ng opensa. Medyo controversial pero yan po yung opinion ko. And too big of a weapon nga itong si KD mga idol para ganitong tumayo-tayo lang dyan at maging isang mere floor spacer. Hindi maka-atake si Booker kaya pinasa niya kay Gordon.
There's something wrong sa opensa mo kung ganito ang ginagawa mo sa basically best player mo. Asan si KD? Andito ulit sa corner. Natigilan si Booker dyan kasi tinatapatan ni Gobert at nung pinasa kay Gordon, ayan ngang hinihingi ni KD ang bola. Base dito sa gesture niya pero hindi niya dinedemand. Ending ay isang contested shot para kay Booker to. So hindi lang mga idol nag-struggle si KD sa depensa ng Timberwolves, no? Pero tila walang flow talaga ang opensa ng Phoenix at umaasa lang sila sa mga parang individual greatness instead nung magpatakbo ng mga set plays para sa mga star nila. And dito sa game 2, parang si KD pa ang nakikita kong third option nga eh. Mas pinaprioritize pa nila sina Booker at Beal kaysa sa kanya. In which para sa akin, hindi dapat. Sorry tuloy sila ng Wolves at sa 2 games po ngayong playoffs mga idol so far nag-average si Durant ng 16 attempts per game. Ito ang magiging playoff career low niya mga idol kung patuloy pa rin yung paggamit sa kanya ng Phoenix na tila third option. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Invite ko na rin kayo kung nakatuto kayo sa Denver vs Lakers series na manood kasama namin sa Lakers Nation Philippines sa Playback app. Libre lang to mga idol. Kung wala kang League Pass, pwede kang mabigyan ng temporary VIP access para makasama ka naming manood. Mamaya tong Game 3 mga idol, April 26, 2024 sa ganap na alas 10 ng umaga. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako po ang nag-design nitong Kobe vintage shirt. $689 lang yan mga idol at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa ating TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.